Iniulat na isang source na bigla umanong nagsialisan ang mga barko ng Chinese Coast Guard at militia sa Ayungin Shoal matapos dumating ang aircraft carrier ng Estados Unidos na USS Ronald Reagan sa lugar. Sinabi sa report na bahagi umano ng misyon ng USS Ronald Reagan aircraft carrier ng Estados Unidos ang magsagawa ng maritime patrol sa buong West Philippine Sea at bantayan ang sitwasyon ngayon sa Ayungin Shoal. Agad namang nagsialisan ang mga barko ng China sa lugar, ngunit sinabi ng mga eksperto na siguradong babalik din kaagad ang mga Chinese kapag nakaalis na ang US aircraft carrier sa Ayungin Shoal. Sinabi naman na isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na malaking tulong umano ang presensya ng US Navy sa West Philippine Sea dahil alam nila na takot ang mga Chinese na komprontahin ang mga Amerikano. Iniulat ito matapos namataan kamakailan ang mga Chinese fishing vessel na kung saan sangkot sa mga iligal na aktibidad malapit sa exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea at napag-alaman na mahigit 2 buwan na silang nagkukumpulan sa nasabing karagatan. Si Raymond Powell, isang Air Force veteran at team lead para sa Project Mushu na nakabase sa Stanford University na kung saan nag-iimbestiga tungkol sa mga ginagawang gray zone activities ng Chinese Maritime Militia ay na-monitor ang hindi bababa sa 6 na barko na kabilang umano sa Pingtan Marine Enterprise. Ang kumpanya ay dati nang naka-blacklist sa Nasdaq Stock Exchange dahil sa pagsasagawa ng illegal, unreported at unregulated na pangingisda, kabilang ang illegal na pagkuha sa mga shark fins at mga paglabag sa karapatang pantao, lalo na sa pagpayag sa mga mapang-abusong working condition. Ang 5 longliner vessel ng Chinese fleet na nakita sa labas na exclusive economic zone ng Pilipinas sa hilagang silangan ng main island ng Luzon ay parehong blacklisted ng gobyerno ng Estados Unidos. Ang mga Chinese vessel ay nakaling sa kilalang Pingtan Marine Enterprise na pinagmulta ng Ecuador dahil sa iligal na pangunguha ng pating at kinumpronta ng Indonesian Authority dahil sa pagpapatakbo ng tinatawag na torture ship, ngunit ito ay nakatanggap ng $19 million na subsidy mula sa Chinese government.